three-term school year. Kaya daw humpunan ng learning loss dahil sa class suspension. Ayon ho yan sa kalihim ng Department of Education. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotonel. Naniniwala si Education Secretary Sani Angara na kayang punan ng 3-term school year ang mga araw na nawala sa klase dahil sa sunod-sunod na suspension dulot yan ng masamang panahon. Ayon kay Angara, idinisenyo ang 3-term na school year upang makatulong na matugunan ang learning loss lalo na ang mga araw na hindi nakapapasok ang mga mag-aaral dahil sa weather disturbances. Mahalagaan niyang magamit ng maayos ang natitirang mga araw ng pasukan upang makahabol ang mga estudyante sa kanilang mga aralin at matiyak na hindi maiiwan ang kanilang pagkatuto. Batay sa assessment ng kagawaran, mahigit 6 milyong mag-aaral sa buong bansa mula yan sa halos 8,000 paaralan ang naapektuhan ng sama ng panahon dahil sa class suspensions, pinsala sa mga paaralan at paggamit ng mga silid-aralan bilang evacuation center. Kabilang dito ang Santolan Elementary School sa Pasig City na binisita ni Angara ngayong araw upang kumustahin ang pagbabalik ng face-to-face classes. Ayon sa pamunuan ng naturang eskwelahan, 794 na pamilya o katumbas yan ng humigit kumulang 3,100 na mga individual ang dito nagstay para gawing evacuation center nga. Kabilang sa mga evacuee ang nasa 450 na mag-aaral habang 95 classrooms ang ginamit bilang evacuation centers. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sani Angara. Medyo mabigat yung nakaraang pag-ulan and we missed but apektado mga estimate naman at mga 8,000 schools ang initial report sa amin covering over 6 million students na cancellations, so kailangan may konting recovery siguro tayo dyan. Although dito sa bagong 3-term school year natin meron talagang mga panahon para to make up for the lost days. Well, it depende yun sa takbo ng school year. Kung talagang hindi natapos during the school year, that's when they can have the make-up days. Yun nga, yung dinesign natin yung 3-term to make up for this, hindi sa huling-huli, kundi on a term basis, ma-recover na yung learning loss. Yun ang emphasis po ng House Committee on Education. Samantala, palalakasin din ng ahensya ang pagtuturo ng tamang pagtatapon at paghihiwalay ng basura sa mga paaralan bilang pangmatagalang hakbang laban sa pagbaha. Ayon kasi sa kalihim, malagang matutunan ng maayos sa mga mag-aaral ang waste segregation upang maiwasan ang maling pagtatapon ng basura na maaaring magbara sa mga kanal at daluyan ng tubig. Inatasan niya ang mga guro na paigtingin ang pagtuturo tungkol sa solid waste management dahil naniniwala siyang malaking bahagi ng solusyon sa problema sa basura ang edukasyon at tamang disiplina na dapat magsimula pa lamang sa paaralan. Muli, ang tinig ni Department of Education Secretary Sani Angara. Kasi di ba issue ngayon yung nangyari na nag-flood, nagkalat yung basura sa Manila Bay, etc. So, I think produkto rin yung siguro yun nung hindi pagre-recycle, di ba? Meron tayong batas na solid waste management. So, sabi ko magandang ituro ng gusto yun sa ating mga eskwelahan para nationwide alam nila na pag nagtapon ka ng plastic sa dagat, hindi basta-basta mawawala yun at magpapile up yun over years. So yung nakikita natin sa balita ngayon, hindi lang naman produkto yan ng isang linggo, isang buwan. Palagay ko produkto yan ng ilang taon ng pagtatapon ng basura. Ito si Bombo Isa Cotonel and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!